Ang Magnolia Hotshots daw ay baka kumuha na ng 7-footer na import. May game sila mamaya kontra San Miguel pero maglalaro pa rin itong si Clint Chapman. Pero after this game daw baka magpalit na talaga ng import ang Magnolia dahil gusto na makaangat sa standings ni Coach L.A. Tenorio. Dahil pag natalo pa ang Magnolia sa San Miguel Beermen, medyo delikado na yung standings nila. Dahil alam naman natin, maraming mga teams ang naghahabol ngayon at of course, alam itong ibang teams katulad ng NLEX, Rain or Shine at Phoenix sigurado napipilitin niyang umarangkada. Kaya nga itong Magnolia Hotshots kinakailangan daw talaga na tumingin ng mga ibang 7-footer na import na kukunin. Para hindi lang pantapat kay Bol kung hindi para makakuha na rin sila ng mas magandang momentum para magkasunod-sunod na panalo. Kitang-kita naman natin yung mga struggles ng Magnolia ay totoo talaga. At sabihin ba natin na may problema yung coaching ni L.A. Tenorio, sasabihin ng iba yun daw ang problema. Pero hindi naman niya syempre kaagad-agad papalitan ng hot shots dahil kauupo lang ni Tenorio. Kaya most likely ang papalitan dyan ay import. Dahil kung may problema sa team, mas madaling palitan ng import kaysa mag-trade ka ng player o palitan yung coach. Kaya mukhang ganyan ngayon ang magiging sitwasyon dito sa Magnolia Hotshots. Tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito at kung meron mga makikitang 7-footer na import itong Magnolia na makukuha nila. Actually, kung titignan natin, meron dyan marami. Of course, si Kenneth Farid, not exactly 7-footer, pero matangkad dito. Si Javal Magui, nandyan din. Itong si Anthony Bennett. So, meron talagang mga imports dyan na pwedeng makuha itong Magnolia. Kahit naman hindi 7-footer, basta yung big man na kaya mag-operate sa loob, yun ang po pwede para dito sa lineup nila. So, yan daw yung tinitignan ngayon mabuti ng management na po pwedeng magawa. Dahil gusto ni siyempre makasiguro ng management na magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na maka-advance sa quarters. Isang top PBA big man daw ngayon ang baka posibleng matrade dahil gusto na rin ito na maglaro sa isang team na nagko-content sa playoffs. Ayon doon sa mga balita, ito si Justin Arana daw ay nagpapatrade na. Hindi lang ang preference daw nito Barangay Ginebra pero not necessarily dyan siya ititrade syempre ng Converge. Tandaan natin, ang gagawin ng mga teams kasi, kapag mayroong player na gustong matrade, usually pinapayagan talaga nila yan dahil, syempre, kung ayaw na ng player doon sa team, as much as possible, ititrade niya ng team para naman hindi masira yung chemistry doon sa dugout. Kaya nga ngayon, naghahanap ang Converge ng team na maganda i-offer. Ibig sabihin, hindi nila ititrade si Arana sa Ginebra dahil titignan muna nila yung offer. Kung maganda ang i-offer ng Ginebra, doon nila ititrade. Pero, kung mas maganda yung i-offer ng ibang mga teams kaysa dito sa i-offer ng Ginebra, syempre doon na sila pupunta. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay isa yan doon sa mga teams na interesado talagang makakuha kay Justin Arana. Pero meron din daw mga ibang teams na gusto itong makuha kabilang ang Phoenix at ang TNT Tropa. Ngayon, yung sitwasyon dito sa Converge Fiber Exerts, hindi rin nakakatulong na 5 sunod na ang talo ng Converge. Dahil syempre kapag ang team nagkakasunod-sunod ang talo, nagkakaroon na dyan ng stress at syempre medyo gusto na ng mga players na manalo at kinakabahan na rin yung mga yan dahil baka sila matrade. So yan yung sitwasyon at sa tingin ko ito namang Converge Fiber Excess, tinitignan at ini-exhaust na nila lahat ng posibilidad para makita kung magkakaroon sila ng oportunidad talaga na manalo at makakuha ng mga tinatawag na mga magandang options pagdating dito sa pagkuha ng mga players na papalit eventually kay Justin Arana. Siyempre kung ititrade nila si Arana, big man sigurado ang gugustuhin makuha raw nitong Converge Fiber Xers para makapalit naman talaga ng husto.